for 2 years. And sabi po ng doktor, kailangan niya pong tapusin yung 2 years protocol niya para hindi siya magkaroon ng relapse. Yung it's either bumalik pa yung cancer niya. So, lahat po ng symptoms ng pagkikimotherapy, of course, naranasan po ng baby natin. Bilang isang nanay, syempre, I have no choice but to say yes sa mga doctors dito. And wala naman akong ibang alternatives na pwedeng makatulong sa anak natin that time aside from chemotherapy. So, from 14 kilos, bumagsak po siya ng 7 kilos hanggang sa dumating yung point na nangalbo na talaga siya, natanggal lahat ng buhok niya, yung teeth niya nag-start ng mag-black, nagbablock siya due to steroids and karoon siya ng catheter, butasan yung dibdib niya, dito na lumalabas pasok yung mga chemotherapist niya, suka ng suka, bawel ng bawel, hanggang talaga sa time na hindi na siya makatayo, lantang gulay na siya, 3 days straight natutulog po yung baby namin, kalong-kalong lang siya ng papa niya, it's either ako. In those time, I was pregnant ng 3 months sa aming third baby habang nagki-chemotherapy yung baby natin. Of course, bilang isang nanay, bilang isang tatay, syempre napakasakit. Ito yung isa sa mga nakakadurog sa puso ng isang ina na makita na magkasakit yung anak mo at wala kang pwedeng gawin, wala kang pwedeng sabihin mo, pwedeng sa akin na lang, ako na lang mag-chemo kasi medyo mas malakas ako anak kesa sa'yo, no? Pero hindi, siya talaga yung kailangan mag-suffer and I've always say na there is a purpose for everything. Kaya may purpose, sabi ko naman kay Lord, sabi ko, I know na dinadaan mo lang kami sa trials. And in our darkest day, alam niyo po, isa po sa nakapagbigay sa akin ng parang glimpse of faith, glimpse of hope na pwede pang maka-survive yung baby natin. It is the post ni Miss Maritoni Fernandez. That time nagtitestify siya, umiiyak siya. Through internet lang din nakita po natin ang pure organic barley. So just to make the story short po, yung baby natin nag-take po siya ng pure organic barley. In just 1 month, nag-gain po siya ng 2 kilos at sobra namang na-amaze talaga yung oncologist ng aming baby. Kasi mostly po nang nasa ward dun sa Bambino Jesu, as in ang puputla, tapos papayat talaga ng papayat. Nawawalan talaga sila ng grams. Every week, every month, talagang nawawalan, pababa ng pababa yung grams nila. And that time, yung baby ko nag-gain ng 2 kilos. Para siyang nagkikimotherapy, that's a very drastic improvement para sa isang nagkikimotherapy na madagdagan ka ng kilos. And yun yung nangyari sa baby namin. So, nagtuloy-tuloy lang po siya hanggang sa na-declared po yung baby natin. Natapos po niya yung cancer chemotherapy niya at 2018 August. I was so amazed by the products, kaya ginawa po natin yung business. But before that, alam niyo po yung baby natin ay ano na po siya. Almost 6 years na po siyang cancer-free. Hindi na to updated. Pero as you can see, yung baby po natin ay malusog na po siya at yung dating as in, no, parang ang payat-payat ngayon, parang kailangan na rin jetahin kasi malaki na yung tiyan, yung dating sobrang payatot, hindi na magkasya sa timba, tapos ang sigla-sigla na niya ngayon, so grade 3 na siya, glory to God, ito nung ano lang nung natapos yung grade 2 niya at meron naman siyang 2 medal at 3 ribbon, tuwang-tuwa siya. O, diba? Who would ever thought and who would ever say na yung baby natin na as in sobrang payat before ay ngayon ay ano na, malusog na malusog na. So papuri ay sa Diyos po kasi siya talaga yung nagbigay ng ating way, siya nagbigay ng pure organic barley para makatulong din sa pagkikimotherapy. Of course, disclaimer, hindi yung pure organic barley lang yung nakatulong sa baby natin, pero nakatulong siya para ma-overcome niya yung chemotherapy niya at yung mga cancer cells niya. Okay? And then because of that, ginawa natin yung business. Umuwi po tayo sa Pilipinas, buong mag-anak, ginagawa po namin ang negosyo, mga anak ko and everything. Kami po yung mga nag-unbox different places from the world. Nag-ship po kami ng LBC, ng DHL. Thousands po yung ina-unbox namin. Yung tipong kapag nag-unbox ka,
nasusugat na rin yung dito mo kasi ang dami-dami mong i-unbox ng mga boxes. So minsan may mga magpapa-unbox ng jade package nila, minsan Argent kasi may mga papapalik dito sa Italia, no? Mens, kailangang ma-unbox na yung jade namin kasi magpa-flight na tong nahanapan namin ng 3 days from now. So alam mo yun, 200 boxes, alas 11 ng gabi yun, sasabihin nila. Tapos matatapos kami bandang alas 2, alas 3 na ng madaling araw sa pag-unbox. Tapos kailangan ko yun first thing in the morning isend sa LBC para makaabot doon sa pagpapadalhan. Ganun to kahirap before, but still ginawa natin yung negosyo kasi may mga visions tayo sa business natin. And hindi ko rin sukat akalain, akala ko part-time lang siya, pero nung ginagawa natin yung business, ang dami ring nabago yung buhay. So ito hindi na siya updated, no? Marami na tayong emeralds, marami rin nadagdag sa mga ruby natin. So change ko lang yung diamond ko dito pero nasa more or less 65 to 70 elites na ang Team Fearless, glory to God, and that is because lang na nagtuloy-tuloy tayo dito sa negosyo. And after nito, different walks of life, marami ding nababago yung buhay nila. Sa event natin, kamakailan lang, ang dami ring na-awardan. So, sobrang nakaka-amaze yung business kasi possible talaga mabago yung buhay mo. And ito yung naging resulta natin. In 5 years, hindi ko na rin siya maisa-isa. Ang dami na rin hindi ko pa nailagay dito. Pero these are some major na nakuha natin dito sa negosyo natin. Like, na-hit natin yung Grand Europe Tour sa Hong Kong, sa Bali, Boracay. Recently lang, nasa Japan din tayo and Singapore, right? And then, dalawang luxury bag, may mga iPhone, may mga iPad, may free car din from I Am Worldwide na hit din natin yan. And of course, yung latest natin, naging Diamond Elite tayo. So, grabe, no? Napaka-amazing na yung tipong mami ka lang, tapos nakita mo lang na maganda yung product, nag-share ka lang, pwede rin pala mabago yung buhay mo. Pero this night, hindi po ako yung bida. Kasi pahapyaw pa lang yan about kay Mentor Kat. Kasi meron akong gustong i-share sa inyo na I hope makakatulong sa inyo din, no, na ginagawa ng aming uh, ano din group na aming team. So, i-share ko lang din po sa inyo kung ano po yung naging process namin, kung ano ba yung mga naging mindset namin, and I hope, no, makatulong rin ito sa inyo sa pagpapalaki ng grupo nyo kasi dito lang din kami nag-start. So, we are all basic, kaya lang kailangan nasa right mindset ka para magawa mo yung business. So, ready na po ba ang lahat? Handa na po ba kayo na mabago yung mindset nyo after natin na mapakinggan yung training ni Mentor Kat? Kasi possible, meron kayong matututunan. Pero okay lang ba sa lahat po ng matututunan natin? Pwede po kayong magsulat ha, para ito pwede nyo ring ipasa sa mga downline leaders nyo in the future. Kasi ink is better than think, tama? Ako po meron talaga akong notebook wherein lahat ng alam ko dito sa business nasa isang notebook. Mawala man lahat ng mga PPT ko, still I have that. Kasi ink is better than think. Kaya for example, ito, matagal ko na itong na-training sa mga downline leaders ko, but until now, tinitrain ko pa rin kasi marami pa rin bago. So ito yung mga dapat na mindset natin kapag kabago tayo at gusto nating magpalaki ng grupo. I know most of you ay mga mga 2 years and up na, 1 year and up na, but still, sabi ko nga po, paulit-ulit lang po natin gagawin yung basic. So, ayan, I hope meron tayong matutunan, no? Okay lang ba sa inyo yung mabilis lang naman, mga 30 minutes po ako dito magsasalita and 3 hours. Okay lang? Okay lang. Good. Okay. Pwede na natin, maximize na natin to kasi minsan lang nandito si Mentor Kat sa Italia. Next month, nasa Pilipinas na naman ako. Mahihiya na yan si Mentor Jenna na gumising sa akin alas 3, alas 4 para mag-team sa Team Irresistible. Kaya kahit 3 oras tayo dito, okay lang. Di ba? Joke lang. Joke lang. Pero 30 minutes, is quite, naman, realistic yon. And then afterwards, kung meron kayong mga gustong itanong kay Mentor Kat, you are very welcome to ask para at least mas maano ko kayo,
Mas mag-guide ko kayo sa business natin. Baka meron kayong gustong itanong. Ano ha? Ayan. So, builder's mindset. Ayan. Paano ba magpalaki ng grupo? Iba't iba tayo ng ways ng pagpapalaki, ng pagbibuild ng grupo natin. Pero kung talagang gusto mong makuha yung rank na gusto mo, yung Sapphire kasi, kaya mo yan mag-isa. Lahat direct mo. Pero kapag Ruby na, medyo may hirapan ka na kasi kailangan mo ng isang Sapphire left, isang Sapphire right. Lalo na pag nag-emerald, and most especially pag nag-diamond and crown alpha diamond. And para magkaroon tayo ng lahat, ma-auto-hit natin yung buhol, ma-auto-hit natin yung mga paparating pa ng mga incentives ni IM, you need to have a builder's mindset. Lahat ng action natin, nag-i-start siya sa mind. So, it's all about mindset. Kung maganda yung mindset mo, tama yung mindset mo, makakapagpalaki ka ng grupo. So, umpisahan na natin, na? System mindset. Number 1, dapat ikaw magkaroon ka ng sistema. Sariling sistema. Ang importansya ng sistema, ito siya. Plug into the system and be in the system. Dapat ikaw, lagi kang nasa sistema. Diba? For example, ang Team Irresistible, meron na yung system. I don't know, let's say every Martes ng alas 9, meron kayong training. That is a system. Every month, meron kayong recognition. That is a system. Every month, meron kayong goal na dapat meron kayong pay-ins. That is a system. In every team or in any successful things in the world, meron siyang sistema. Otherwise, kung wala kayong system, magkakaroon kayo ng chaos sa grupo. Hindi nyo ma-hit yung mga goals nyo. So, kailangan mag-plug in ka sa sistema. As of now, siguro bago ka pa, hindi mo pa alam masyado yung ginagawa mo sa grupo mo, mag-plug in ka muna sa sistema ng Irresistible. Kasi ang Irresistible, naka-plug in lang din sa sistema ng Team Moves. Ang Team Moves, naka-plug in sa sistema ng Titus, ng Blast, ng IM Worldwide. We have one system and do not reinvent the system. Okay? When you build a team, they too have to be in the system. Kapag ikaw, nagbi-build ka ng grupo mo, dapat yung mga downline leaders mo, nandun din sila sa sistema. Hindi yung ikaw, nagbi-build ka, pero hindi mo naduduplicate yung mga downline leaders mo. That's a big no-no. So kung ikaw, bilang isang team leader, meron kang sistema, meron kang binibuild na team, kailangan sila din pasok sa system na meron ka. Diba? Kung ano yung ginagawa mo, dapat naipapasa mo yan sa mga downline leaders mo. Kaya kung ang Team Irresistible, meron na silang team day, dapat yung team mo, meron nating team day. Kahit na dalawa lang kayo, one-on-one ang tawag doon. Pag tatlo kayo, pwede na yon. 4, 5, kasi ang Team Fearless, nag-start lang din dyan. Meron kami, kaya na sa amin talaga madaming system dati. Meron kaming team day, meron akong Focus Asia, meron akong Focus Extreme, meron akong recognition, may awards night. Ang dami naming system talaga. Kasi the more na mas nakakapag-connect ka sa mga downline leaders mo, the more na mas mabilis kayong lumaki. You need to have an activity. At yun yung tinatawag natin na system. Pansin nyo ba, kapag walang nangyayari sa team nyo, parang hindi rin lumalaki yung grupo nyo? Wala kayong sistema paano kayo mag-close deal. Wala kayong sistema kung paano kayo mag-IBP. Wala kayong sistema paano kayo mag-rank up. Kailangan, anuhin mo yun. I-polish mo yun. Kasi lahat yan may system. And in every team, iba-iba yung sistema. Find yours kung ano yung makakatulong sa'yo at saka sa grupo mo. Kung ano ba yung mag-work para sa inyo. Okay? Ayan. So, okay lang po ba mag-mute po tayo ng mga mens para ano? Gusto niyo ba si Mentor Kat babalik ulit dun sa pagpapakilala? Every time may mag-unmute. Joke lang. Okay, number 3. A system gives birth to duplication and multiplication. Ayan. Pag may sistema ka, sigurado makakaduplicate ka at magkakaroon ng multiplication sa grupo mo. The IM system provides us the blueprint towards our desired goals.
Yung IM Worldwide, nagbigay na siya ng sistema na kung ano ba yung dapat mong gayahin. Ang IM Worldwide ba may mentoring? Yes, every night nga yan eh. Every 8, walang palya. Excluding lang sa Sunday. Because Sunday is a family day, rest day po natin yan. So wala doon. May recognition ba ang IM Worldwide? Yes, kaya nga may EEA, meron tayong mga award, mga elites, at meron din tayong pangkalahatan na top mover. Doon natin nakuha ang top unilevel, doon natin nakuha ang top mover, ang ano pa yun, top international. Yun na yung blueprint na kailangan mong gawin sa grupo mo. Kailangan mo lang magmasid, kailangan mo kung anong ginagawa ng IM Worldwide, apply mo lang din yan sa grupo mo. Nagpapa-promo ba si IM? Magpa-promo ka din. Nagpapa-incentive ba si IM? Magpa-incentive ka din. Bakit? Diyan lumalaki yung grupo mo. That's the system. Kailangan ginagawa mo yan. The question is, are you doing it with your team? Diba? So, kami, as a leader kasi, you know ano ba yung pagkukulang ng team mo at ano yung strength ng team mo. So, you need to be very careful in monitoring your teams. For example, last time nasabi sa amin ni Mentor Claire, meron tayong dapat maging culture na nakaka-reheat tayo. So, si Mentor Kat, apply agad. Nung December, I think it was January, nagpa-reheat project agad ako kasi kailangan para nare-reheat natin. That's an open realization sa akin, na open yung mind ko na, ay, oo nga, kailangan pala nare-reheat. So agad, inaksyonan ko yun. Kailangan magkaroon kayo ng reheat. Kayo din, kapag sa fire na kayo, mga mes, dapat nare-reheat nyo sa fire nyo. Pag ruby kayo, dapat nahihit nyo at least sa fire. Pagka emerald na kayo, dapat nahihit nyo at least ruby. Pagka diamond kayo, at least emerald. Doon na-unlock nyo ang RSM, na-unlock nyo ang ULC, na ma-maximize nyo yung title rank nyo, yung pay rank nyo, na ma-maximize nyo yun. Hindi porket one time naging Sapphire ka, magre-remain ka na lang dyan sa Sapphire. The question is, na-maintain mo ba every month yung Sapphire? Diba? Na-maintain mo ba every month yung Ruby mo? Na-maintain mo ba every month yung Emerald or your Diamond? Yun dapat yung isa sa mga every month na system na minomonitor natin. Of course, hindi po ako galit. Nagme-mentoring lang. Parang galit lang si Mentor Kat, pero di ako galit. Ano po? Ayan, para konti-konting mabuhayan naman tayo, baka inaantok na kasi kayo eh. Hindi po galit si Mentor Kat, ha? I-explain lang. Ayan, consequences of not following the system. May mga consequences din pala kapag hindi ka nagpa-follow sa system. Number 1, disorganization. Ay, 'di ba? Pagka walang sistema, magulo. Nagkakaroon ng conflict, ng misunderstanding. At kapag nagkaroon ng misunderstanding, ng conflict sa grupo, madedemotivate ka. Pag na-demotivate ka, nagkakaroon ng disagreement. Hanggang sa mag-quit ka na. Importante ba ang sistema? So, dapat meron kang system mindset. Okay po ba yun? That's one basic rule in our business. Marami pong basic rules dito sa negosyo natin. But I will give you quite few of our basic systems na pwede nating i-apply sa negosyo natin. So, ayan. If you want 1 year of prosperity, grow grains, sabi dito. If you want 10 years of prosperity naman, grow trees. Magtanim ka daw ng mga mangga, tanim ka ng alamansi, kaya kanyang buhayin ng isang taon. But if you want 100 years of prosperity, you need to grow people. And yung negosyo po natin ay tao-tao business. Kung gusto mo ng isang taon na pagpapala, magtanim ka ng mga palay-palay, ng mga corn, tabako, pakwan.
may 1 year ka dyan, pwede ka. Kung gusto mo ng medyo mahaba-haba, yung prosperity mo, trees. Tanim ka, 5 years from now, meron ka ng bunga ng trees, 10 years, maano mo siya, pero hindi siya ganun kalaki. Pero if you want a long term, yung long term na pwede kang maging prosperous, then grow people, invest in people, kailangan in-nurture mo yung tao mo, paramihin mo yung oras mo sa ibang tao mo, i-duplicate mo, i-transfer mo yung mga mindset na meron ka, yung right character, yung right knowledge and skills dito sa negosyo natin sa tao. Sa taong nagtiwala sa'yo para magkaroon ka ng malaking grupo. That is a Chinese proverb. Okay? And then number 2, prospecting and recruiting mindset. Dapat pala meron tayong mindset na everyday ginagawa natin to. Mamaprospect ako at magre-recruit ako mindset. Prospecting, prospect list mentality. Everybody should be a prospect. Kahit sabihin mo yan na, mukha naman tong dugyutin, mukhang hindi kaya ang ni Kapper nga hindi kaya. 'Di ba? Parang namimili ka, tinitignan mo yung pagkatao niya, kung paano siya manamit, kung paano siya magsalita, kung ano yung trabaho na, yung profession niya, tinitignan mo siya. But then, sabi po sa negosyo natin, kailangan pala, hindi ka namimili. Kahit sino, kahit bata, matanda, mataba, payat, kahit akala mo hindi magjo-join yan, you try to explain lang. And then, it's up to them kung i-grab nila yung opportunity or hindi. Lahat dapat prospect mo, kahit yung gasoline boy, yung security guard, yung sales lady, yung cashier, sino man dyan, malaki, maliit na tao, prospect mo silang lahat, huwag kang mamimili. Kasi maraming mga hindi kaya, not even 5'6". Ako nag-start ako sa 5'6", pinilit-pilit lang ako mag-bronze ng Ninang Margie ko. Hanggang sa dumating sa point na ako na nag-self-study at naintindihan ko trade is the best package. Hindi siya madali, nangutang pa ako, pero grabe, yung pinangutang ko na gold package, yung pinangutang ko sa pianan ko before, ngayon almost 7M na siya mga mens. Kaya worth it ba na mangutang ka or i-risk mo? Ito yung pinaka the best risk na ni-risk ko sa buhay ko kasi ito yung paunti-unti, hindi siya and there's a lot of sacrifices and challenges sa business natin, even your personal life, hanggang sa makuha mo talaga yung tugatok ng tagumpay. Although wala pa tayo doon, but still we are climbing doon sa peakest ng ating negosyo. And while I am climbing, alam mo yun, parang as of now, sobrang grateful na ako kung magkaroon tayo ng millions, magkaroon tayo ng sports car, maging diamond tayo, magkaroon tayo ng mga passive income, at mag-ano ka ng 150 to 200,000 kahit wala ka ng pay-ins. It's a very big blessing kasi ito yung possible na mangyari sa'yo at ito yung mga nangyari before. Kaya lang, ayun nga, kung namimili ka, di ba, kung ay, trabaho tong mag-asawang to sinabi ng ninang ko, yung nag-recruit sa akin, hindi ito makakaano sa akin, makakapag-join, wag ko na lang anukin. Di ba? O di sana wala tayong mentor ka, di ba? Pero at least, buti na lang, yung ninang ko hindi namimili. Kahit wala kaming trabaho that time, wala kaming pera, still, nag-join kami as capper and upgrade na lang namin into bronze. Ang ngayon, trade na tayo. Diba? Nag-diamond na rin, glory to God. And every individual you have ever met and will ever meet is a prospect. Diba? Kahit na yung mga makikilala mo lang dyan sa fermata, sa autobus, it is a prospect. And even yung mga bago mo pa. Lahat ng tao prospect mo. Okay? 10 years from now, yung 10 years old na kakilala mo, he or she will be 20 years old, prospect mo pa rin yun. Diba? Lahat, bata man o matanda, prospect mo. Yung anak ko nga, prospect ko na Sal, manak, prospect kita, mag-jade ka sa akin paglaki mo ha. Bayaran mo yung account mo sa akin, gawin mo yung business. Opo mama, Jade. Oh, di ba? Yung anak ko, prospect ko. 7 years old lang yun. Pero 1 year old pa lang siya, prospect ko na siya. Pinapalaki ko lang. Ganon. Okay. So, what is this? I can't see. Prospecting and recruiting mindset continuation. So, prospecting, most great builders are great recruiters, and great recruiters are great prospectors. As you can see, lahat daw po ng magagaling na mag-build
once they are a great recruiters, magaling silang mag-recruit. At para at yung mga magagaling na nagre-recruit, magagaling din silang ma-prospect. So nag-start talaga siya prospecting. So we all know the 4 stages of networking, right? The sponsoring, the duplication, sustaining, and maintaining. So para makapag-sponsor ka, dapat maging magaling kang ma-prospect, mag-invite, mag-talk, mag-close deal, at mag-follow up. The I am 5. Okay? Para lumaki yung grupo natin, baka sabihin mo, alam ko na yan, Mincy, paulit-ulit nang sinasabi. Ayun na nga, paulit-ulit. Ang tanong, nagagawa mo ba every month? Sino po dito yung may mga ano na, may mga pay-ins na? Pwede ko bang makita kung ilan na po, diba pag ino-open natin yung portal natin, merong nagpapakita dyan na kung ilan na yung directs mo. May I know, ilan na po yung mga directs nyo? Honest to goodness. Dalawa, Mentor Christopher Alonso. That's nice. 63, Mentor Jenna. Wow. How about the others? Dalawa lang po ba sa Team Irresistible ang may pay-ins? 31, Mentor Desiree. That's nice. 12, sabi ni Mentor Jelica. 28, Mentor Ethel. 29, Mentor Susan. 21, Mentor Adora. Ayan. Who else pa po? 6, sabi ni Mentor Kate. That's nice. How about the others po? 45, Mentor Belia. That's nice. Oo. So, 56, Mentor Edna. Wow. 23, 36. So, sa lahat po ng mga nag-comment, congratulations. Palakpakan mo yung sarili mo. Kasi you are in the right path. Kaya lang, it's not yet enough. Hindi pa po siya enough. Kasi, first po kasi, we should have a quantity before quality leaders. Ask niyo po si Mentor Kat, ilan na ang direct ni Mentor Kat? Ang direct ni Mentor Kat po ay nasa, ayan, 141 po. At meron akong 4 na silver na pending pa. Pero alam nyo ba, dyan sa 141, 10 lang ang active and the rest is users. So as you can see, no, doon sa 141, not even 10% of it. Kasi it should be 14 dapat ang active ko. But then, nasa 9 to 10 lang yung active leaders ko. And that is 141 directs in my 6 years career in I Am Worldwide. Diba? They are all users, thank God. But, yung leader kasi doon, ang unti, 10, 9, 10. Diba? So, para makuha mo yung talagang malaking grupo, makapag-diamond ka, makahit ka ng mga luxury, ng car, ng lifestyle, you need to have many directs. Ang goal ko, 2,000 directs. Hindi ako titigil mag-direct hanggat hindi ako naka 2,000 directs. I need to open line. Yung 141 na inopen ko na line, ang active doon, 9 or 10 lines only. The rest is users. Yung iba natulog na talaga. Diba? So, alam mo yun, kailangan maging magaling ka sa prospecting and recruiting. Huwag kang matakot na ma-reject. Huwag kang mag-emo. Huwag kang matakot na mag-reinvest sa mga tao. Kasi ako may mga ni-reinvest din ako ng mga tao. Yung kapatid ko, yung ating Hall of Famer, Mentor Joya, ni-reinvestan ko lang yun. Kasi ang pera nun is 200 lang. Galit na galit pa siya nung iabot niya sa akin. Wala na kaming makakain. Pinipilit mo pa ako. Siyempre, makulit ako that time. Sasafar ako wita ako Sige na, ako na yan. Akin na yung 200 mo, okay na yan. Ganon. Bibigay ko lang yung 200 worth of products mo, but the rest ako na. Kasi masipag akong magbenta. Sa negosyo natin, may talo ka ba? Wala. Kasi ang ganda ng products, ang ganda ng system. Kahit pa abonuhan mo yan, basta may products ka, hindi ka talo, bakit ibibenta mo mas marami pa yung pera na babalik sa'yo? Ha? That's the right mindset, guys. Huwag kayong matatakot na mag-reinvest, mangutang, or ano.
Pero, calculate the risk. May mga risk yan. You need to be risk calculated. So ako, nag-reinvest ako sa kapatid ko. Pero, glory to God, yung 200 euro niya, almost 1.6 M na. Hall of Famer pa. Like Mentor Jenna. Diba? So, ganun lang. Kailangan mo lang ding mag-risk. Huwag kang matakot na mag-reinvest sa mga tao. We grow people, right? So, reinvest on people. Reinvest on promos, on incentives to your team para mas ma-boost yung grupo mo. Kasi yun yung isa sa mga secret namin. We give and give and give sa mga ano namin, sa mga downline leaders namin, sa team namin. Almost every month, we have promos. Kaya kami mabilis magpalaki ng grupo. Mostly ng ini-income ko, I share it. Hindi lang akin to. Kasi, saan ba nang gagaling? Sa grupo ko. So, I will give it back to you. Sa inyo din naman yan eh. Hanggang sa darating yung time na gagawin na rin ng mga downline leaders mo, na even kahit hindi ka na magpa-promo, kayang-kaya na ng mga downline leaders mo yung ginagawa mo. So, that will be the culture. Okay? Kailangan yan yung mga maging mindset nyo. Ako, it's an open secret ha. Tinotodo ko na, binibigay ko na lahat sa inyo ng sistema ng grupo namin para at least you will be the next diamond. I believe irresistible will be the next diamond. Kaya, syempre, yung mga downline leaders natin hindi papayag, pero naniniwala ako dito, lahat tayo dito magiging diamonds. Basta wag ka lang mag-quit. Okay? No name list, no names, no inventory, no business. So, ibig sabihin, pag wala kang naisusulat sa prospect list mo, wala kang pangalan, wala kang nai-inventory, wala kang minomonitor, ibig sabihin, wala kang negosyo. So, what for pa na nag-IM po tayo kung wala ka rin naman palang sinusulat sa list mo? Diba? Lahat ba dito may notebook ng prospect list? You must have. Kasi yung mga nakausap mo, ilalagay mo dyan. Kung ano yung pangangailangan niya, ano yung contact number niya para ma-follow up mo. That's a system. Okay pa? And then, secret of success is not your luck or talent. It's having many talented people working with you. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang sikreto daw ng pagiging isang matagumpay ay hindi lang sa iyong luck, swerte, or sa iyong talent, kung anong meron ka, ano yung magaling ka. Hindi yun, hindi nakasalalay doon. But, it's having many people talented, people working with you. Ibig sabihin, under your organization, marami kang na-duplicate, na naging diamond, naging emerald, naging ruby, naging sapphire, magaling mag-talk, magaling mag-closing, magaling mag-mentoring, magaling mag-mindset, magaling sa lahat ng bagay dito sa I Am Worldwide. Being a leader, you must know all the things here in I Am Worldwide. Pag in on the spot kang mag-host, marunong ka. In on the spot kang mag-prayer, marunong ka. In on the spot ka na mag-mentoring, any kind of topics, dapat alam mo yung 13 ways of earnings, product knowledge, mindsetting, the you to dreams. Marami tayong kailangan mga basic na alamin dito. And medyo na-overwhelm na ba kayo? Ang dami ko yata sinasabi. Sorry. Guys, ano na tayo ha? Since nasa diamond na tayo, I'm sharing it the road to diamonds na para at least kayo na yung susunod na diamonds. Hindi na tayo pang bebe at hindi na rin tayo parang dadalawa lang yung bago dito, no? So, hindi na tayo yung kailangan pang pinupukpok mga mates. Dapat kailangan na nag-e-excel ka na, nagkukusa ka na, ikaw na yung nag-initiate sa lahat ng mga bagay dito sa business natin. Okay? Ayan. Hindi na tayo para sa pa-sugarcoat ba. Prospecting and recruiting mindset. Ayan. Recruiting, big numbers mentality. Ubusin mo yung mga warm market mo. Pag sinabing warm market, ito yung mga kakilala mo, kaklase mo, kapamilya mo, kachismosa mo, lahat ng kaka mo. 'Di ba? Lahat ng mga ka. Warm market yan. Lukewarm market, ito naman yung mga kakilala mo sa pangalan, sa mukha, pero hindi mo naman talaga kakilala. Lukewarm market ang tawag sa kanila. And then we have the cold market. Yung totally, kilala mo lang sa bus, hindi mo siya, nakita mo lang siya sa Facebook, nakita mo lang siya sa mga groups, hindi naman kayo, wala kayong mutual friends, wala kayong mga connections relevantly. Yun yung mga cold market natin. And then, recruit quantity to recruit quality. As I've said a while ago, quantity first before quality. So, sa 141 direct mentor cut, 9 to 10 lang yung quality leaders doon. But still, praise God. Kasi,
kung isang mentor cup din naman ang makukuha ko sa mga ano ko, 'di ba? Di worth it. Dapat ikaw makakuha ka din doon sa directs mo na 30 or 60 or 70, makakuha ka din doon ng 5 o 7 na kagaya mo din. Now the question is, happy ka ba na makarecruit ka ng kasing kagaya mo? Patingin nga kung happy kayo. For example, na ano mo, happy ka ba kung meron kang isang desk na na-recruit din? Happy. Mentor Jenna, happy din. Mentor Jellica, na-recruit niya yung sarili niya, happy din siya. Mentor Alicia, happy siya. Mentor Kate, happy siya. How about the others? Dito kasi guys, nasa ano tayo eh. Nasa more or less 27 tayo. So, I must see 27 yeses. Yes po, sabi ni Mentor Soraya. Yes po, sabi ni Mentor Rosabel. Yes po, sabi ni Mentor Gloria. Are you being true to yourself, guys? Yan. Sige. Yes, that's nice. So, ibig sabihin, you're doing the business right kapag ka yes. Pero kung hindi ka masyadong happy because you know yourself na sometimes medyo tinatamad ka mag-training, tinatamad ka mag-prospect, tinatamad ka mag-pay in, then it's okay to be honest with yourself. Okay? And then, number 3. Number 3 na tayo, guys. 13 to, 10 na lang. Charot. The builder mindset. Nandito na tayo sa builder mindset. Okay? Ano ba yung mga reasons natin bakit tayo nagpapa-enroll ng mga members rather than, magpapa-direct ng mga members natin? Okay. Direct to have more directs. Kailangan mo daw mag-direct para mas madami ka pang maging direct. 'Di ba? Does it make sense? Kailangan mo mag-direct para mas maging dumami yung direct mo. Ibig sabihin, pag nag-direct ka, dadami yung mga open lines mo na pwede mong i-build na mga leaders. Purpose is not to merely recruit a lot of members. Hindi lang mag-concentrate ka lang sa pagre-recruit ha, but dapat magkaroon ka ng network mentality. So, ibig sabihin, lalaki yung grupo mo. Bakit? Kasi i-build mo siya, iti-teach mo siya, magiging leader siya, magkakaroon siya ng millions, ang first car niya, ma-achieve niya yung dreams niya. Yun yung purpose natin. Bakit tayo nag-direct? Para mabago yung buhay ng nagtiwala sa atin. Okay? Maging healthy siya, mabago yung lifestyle nila, mabago yung mindset and even the character. Enroll to generate group purchases. Ito yung isa pa sa mga kailangan nating i-ano sa mindset natin. Bakit tayo isa sa mga main reason bakit tayo merong malaking grupo is kasi under our organization, marami yung nagre-repeat purchase. Kailangan, okay din naman na hindi lahat leaders. Pero yung iba, nagre-repeat purchase 300 boxes, isang araw, isang buwan, yung iba 108, 250. Purpose is to have consumers. Dapat marami under your organization gumagamit ng barley, ng kape, ng asay, ng garcinia. That's a salesman mentality, pero do you know what? Diyan, lumalaki yung unilevel mo. Na dati 15 lang. Kasi 3 boxes per month ka. Hanggang sa naging 35. Magugulat ka, 150 na yan. Darating yung time, 500. After year, 1,000. Ako, tuwang-tuwa na ako dati. 3 years ago, guys, umaabot ako ng 1,000. Sobrang tuwa ako, grabe. Kasi passive income yun. At sa Pilipinas, big deal ang 1,000. Sabi ko, laki na ng grupo ko. Hanggang sa dumating yung 6th year ko. Alam mo, na-unlock natin ang RSM, na-unlock natin ang ULC, tapos meron pa tayong Unilevel. More or less 80,000 yan. Because of the group purchases. Under our Team Fearless, sa grupo ko, maraming nagre-repeat purchase. At umaabot na tayo ng 80,000 dyan. Clean. Diba? Gusto nyo yon?
Kung wala kayong ginagawa, pero magulat ka, every 10th of the month, meron kang 50K, para ka nag-just for you every month. Di ba? 4 years ago, yun yung naabutan ko na parang tawag dito, rebates ni Mentor Shirley May Sibulan 4 years ago. And grabe, sabi ko, 3 to 4 years, 5 years from now, si Upmay nag-1.8M na po siya nang tuloy-tuloy niya lang na ginagawa. So that is our future. Ibig sabihin, 3, 4, 5 years from now, pwede na tayong mag-milyon dahil po sa rebates lang. Kaya dapat wala ka talagang pinipili kahit copper yan. Sige lang, importante, nandun siya sa grupo mo. Okay yung executive. Okay yan. Pero alam mo, totoo lang, ang team namin, nung nag-diamond ako, 680 coppers. Diamond yun, ha? Tapos yung ano namin, jade namin, nasa 20 plus lang. Tapos daming silver din. Daming silver. Mga 500 na silvers. Pero, ang point ko doon, quantity over quality. Huwag kang mamili. Okay ang jade. Kasi jade package tayo. Pero okay din yung maliit. Huwag mong nilalang ang copper. Kasi ako nag-start ako sa copper. Nag-start po ako sa bronze. Hanggang sa nag-diamond tayo. Hihilutin mo. Pero at least, part na siya ng member mo, ng downline mo, ng team mo. At isa yan sa magpapalaki ng rebates mo. Okay? Enroll to build a big team. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kailangan meron ka napapadirect, napapa-enroll tayo under our organization para magkaroon tayo ng malaking grupo. Purpose is to build a large team through unique success system, and that's the builder's mindset. Diba? Magdedirect ka lang. Dapat maraming nagpo-purchase. And then you build them to be a builder then. Okay? Next. You don't build a business. You build people. And then people build the business. Hindi natin ginagawa yung negosyo dahil nagnenegosyo tayo. Nagnenegosyo tayo para i-build yung mga tao natin under our organization. Kapag ka naging magaling, si Mentor Ethel, magpa-close deal. Si Mentor Connie, mag-close deal. Nakakapagpa-pay-in ng kahit copper yan. Copper, bronze, silver, gold. Hanggang sa ma-unlock mo na ang jade. Nag-jade for you ka na. Mentor Melanie. Sino pa yung mga nandito? Mentor Abigail. Mentor Rosabel. Mentor Jalica. Hanggang sa dumating yung point na yon, alam mo, hindi mo na binibuild yung business mo itself. You are building people and the people will build your business. Kailangan natin maintindihan yan, guys. Na hindi negosyo yung binibuild natin. Binibuild natin tao. So you invest in people. Kaya tayo nagpapa-recognition. Si Mentor Claire nagpapa-recognition. Nag-invest siya. Ilan bang milyones ang ano niya? Ginamit niya din doon para magkaroon tayo ng magandang event, di ba? Nag-build siya para sa tao, para sa atin, ma-recognize tayo. Diba? Para maging duplicable, lumaki yung negosyo natin, lumaki yung mga tao under our organization. Okay? Now, number 4, seminar mindset. Ito naman, yung, for example, dito kasi hindi siya masyadong applicable, pero sobrang napaka-importante nito, yung meron kayong meeting, pag nagmi-meet up kayo, okay din sa Zoom, pero iba. Iba yung feelings, o di ba? Nung nag-ano tayo, nag-event tayo sa HWE, iba yung feelings. May hiyawan, may umiiyak, may tumatalon, may talagang sobrang masaya, may nagugulat, may nag-aano pa nga, 'di ba? May nag-splash pa yata sa likod ng Coke. Nabalitaan ko 'yun, may nag-splash daw ng Coke sa likod. Diba? Kailangan merong seminar mindset, pa-attended mo yung mga leaders mo sa mga seminars or events or gatherings
Meeting before meeting, meeting after meeting, dapat meron kayong ganun. Kahit aperitibo lang, kahit mga kape-kape lang, doon lumalaki, nagkakaroon ng closeness ng bonding yung grupo nyo. And that is what we call the seminar mindset. Okay? Or it's either you bring the meeting to your member, ibig sabihin ikaw yung pupunta sa kanila, imi-meet mo sila, table talk, at ipipresent mo yung negosyo. Or bring your member to the meeting. Bakit doon sa IM Worldwide Office, ang dami-daming na OOTS ng silver, ng gold, ng platinum, ng jade kapag pumupunta na sa office. Kasi iba sa office. Iba ang feeling pag nakikita mo yung barley, yung mga tao, nakakakuha sila ng mga right mindset, na-amaze sila. At doon pa lang, hindi pa na-present yung negosyo, kita pa lang yung office, ay wow, legit tayo dito sa Italy. And it's not easy na magkaroon tayo ng legit business dito sa Italy. Diba? Bring your member to the meeting. Doon pa lang mapapa-OTS mo na. Kaya tama yun, pag may mga table talk kayo, punta kayo sa office. And then, hindi natin alam, baka ayun, ma-encounter nyo ako doon, pwede ako makapag-share o maka-encounter ka ng ibang mga mentors, mates, pa-share naman ako ng, ano mo, ng journey mo dito, kahit 10 minutes lang. O, kapag nag-share naman, sabihin ng name, background, bakit nag-join, ano na yung na-achieve. In 10 minutes, kayang-kaya. Mamaya, makaka-relate sila, makakaano sila. Ayan, kailangan din yung connection. For example, dating teacher yung kinakausap mo, baka makita mo yung isang kakilala natin, ka-crossline natin, dating teacher, oh, Mins, share ka naman para makarelate sila. So there's a lot of little things na pwedeng nakakapag-cliche sa ating mga prospects. But bottom line doon, dapat pinapapunta mo sila sa mga gathering, sa mga event, and even sa ating office. Sobrang importante nun. Para sa mga system natin, yan yung isa sa mga kailangang nagagawa natin. Okay? Bring to big events. Ito na yung sinasabi ko. Through big events, they are built. 'Di ba? Iba yung feeling nung HWE, lalong-lalo na pag IM Worldwide, guys. As in, yung base pa lang, kumakabog-kabog din yung puso mo. Habang naririnig yung mga sounds, yung mga testimony. Iba, kapag ka nakaka-attend ka, Howling Wolves event, baliw na tayo eh. Di ba? How much more, itry mo din, mattend ka sa EEA. Dapat, isa ka sa mga awardee. Sino dito yung mga awardee ng EEA? Ibig sabihin, from March 2023 to March 2024, may 2 buwan pa tayo para mag-hit mga mens. Patingin ng mga a-attend or maa-awardan this coming June 2024. Kindly type number 8. Mentor Jana Kaisip. That's nice. Bukod kay Mentor Jana, sino pang maa-awardan? Walang nag-elite dito mga guys, nag-Sapphire, nag-Ruby, nag-Emerald. Wala sila. Mentor Alicia, Alice and Chris. Mentor Chris, 2. Ay, guys. Alam na this. Pumapayag kayo, hindi kayo maakyat sa event. Irresistible kayo. Dapat, hindi kayo pumapayag na dadalawa. Nga, sabi ni Mentor Jenna, tatatlo ang ma-awardan. Iba ang impact. Lugi ang bangko ko. Talaga. Bangko pa talaga eh. Oo, bukod sa malugi, ayan nyo na yung bangko ni Mentor Jenna. Isipin yung sarili nyo. Dapat kayo, ma-attend kayo. Hindi kayo dapat pumapayag. Dapat yun yung goal nyo. Ako guys, naku, iiyakan ko talaga pag isang event. Tapos naka-t-shirt lang ako. Hindi ako naka-gown. Naku, huwag na ako umattend. Kaya minimake sure ko talaga na dapat. Gusto ko naka-gown ako. Hindi pwedeng wala akong award. Kasi kung hindi ako naka-gown, ibig sabihin, wala akong award. Gusto nyo yun? Naka-black kayo? Yung hindi kayo kumikinaw? Gusto nyo yun?
Mapapayag kayo, guys? Irresistible kayo eh. Hindi dapat kayo pumapayag. Mga mens, after nyo mag-sapphire, go nyo na agad mag-ruby. So, okay lang ba this year? Dapat kung hindi ka maka-attend ng EEA. Pero may 2 buwan pa. You still have 2 months to hit your sapphire or your ruby, emerald, diamond. Go diamond na kayo, guys. Hindi na kayo bagay. Tagal nyo na dyan sa emerald. Ano to? Pressurean ba to? Mentor. Bakit parang nangiinit ako? Wait lang. Kapag gubad nga. Charot. Oo, dapat mag-diamond na kayo mga mens. Kasi iba. Tapos pag nag-diamond kayo, na-imagine nyo ba yun? Ikaw naman yung aakyat doon sa stage. Tapos kayo yung papalakpakan. Thousands. Hindi natin alam kung saan magaganap. Pero grabe, siguro bongga na naman yun. Grabe. So dapat, ma-attend kayo doon kasi iba yung feelings. Iba yung ano, yung tipong ako, nung naka first event ko kasi mga mens, ganito. Hindi pa ako awardee noon. Alam yung awardee, si Mentor Claire. Ang ginawa ni Mentor Claire, Kat, ikaw kumuha ng award ko. Ano, tuwan-tuwa ang lola nyo. Nakapangninang pang damit ko nun. Bonggaan pala mga damit ko nun. Damit ko nun, ano, close na close, parang pangninang, sabi nga ni Mentor Jenna. Buso, Claire, honeydew niya pa ako na yun. Feeling ko sa akin talaga yun, Mins. Ruby yun, ni Mentor Claire. Feeling ko talaga akin yun eh. At alam nyo, tinaga ako sa bato. Never. Sabi ko, naakyat ulit ako dito na hindi na akin yung kukuhanin ko. And that day onwards, never pa po tayong pumalya na hindi umattend sa mga events. Kaya dapat yun din yung i-goal nyo. Hindi siya madali, pero mahirap ang IM worldwide eh. Yes, I admit it, marami kang isa-sacrifice. Pero sa lahat ng mahirap, IM worldwide ang pinakamadali. Hindi ka na mag-i-stretch dito, guys. Hindi ka na dito mumurahin ng amo mo. Hindi ka nakatayo dyan ng 8 to 10 hours na magkokomesa ka o hindi ka na dyan tatakbo-takbo para kuhanin yung bus mo pumunta sa ibang lugar para sa next work mo. Hindi ka na kumakain ng pizza habang naglalakad. Mahirap magpayaman. Tama. Mahirap din ang IM worldwide. Tama. Pero again, ang IM worldwide po, ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. Kasi upo ka lang dyan, makikinig ka, i-improve mo yung sarili mo. Makikipag-usap ka sa mga tao, naka-business attire ka pa, ang ganda-ganda mo pa, naka-makeup ka pa. Try mo kayang mag-business attire, mag-makeup habang nag-i-stratso. try mo nga yun. Diba? Sagwa, ang pangit. O dito, well-presented tayo. Always wear at your best. Di ba? Ganda-ganda mo. Pupunta ka pa dyan. May Rolex ka, may sports car ka. Tapos magtotok ka. Hindi ka pa nagsasalita. Pay in na ng Jade. Ano na mas madali? At first talaga, mahirap. Kasi magbibuild pa tayo ng sarili natin, magbibuild tayo ng grupo. Pero at the end of the day, super worth it siya, guys. Super worth it. Grabe. Hindi pa nga tayo, wala pa nga tayo sa kalahati ng mga top mentors natin eh, pero sobrang nag-enjoy na sobrang ang sarap na. Nag-start na talaga siyang after 5 years ng building. Bigyan mo lang talaga ng 5 years to. Other na tao, nakakaya ng 20, 30, 40 na taon, pagiging OFW, dito sa IM Worldwide, ayaw mong bigyan ng 5 taon. Hindi ka lang nag-succeed ng 1 taon, 2 taon dito sa negosyo, quit ka na, na-reject ka lang, quit ka na, iimo-imo ka. 'Di ba? Choose your heart, guys. Kailangan ka din, maging wise enough ka din para makita mo kung ano ba talaga yung pwedeng ibigay ni IM Worldwide sa'yo. Then, ano ba yung mga benefits kapag naiano natin sila sa mga big events? Ayan, they listen to somebody else, mga successful IM star. Di ba kapag may mga event, ayan, last time si Mentor Jenna, si Mentor Joya, si Mentor Kath, even mga car achievers, di ba? Napapakinggan mo, nakaka-inspire sila.
Makaka-relate ka. And then, witness recognition, promotion, and new masters. Attending meetings regularly recharges, energize, motivates you all over again. Ibig sabihin, nade-demotivate din tayo, pero kapag uma-attend ka sa mga event, na-charge ka ulit. Sell and resell their dreams to them. Kailangan mong ibenta. Yung mga visions mo, dapat na ibibenta mo sa kanila. Diba? At sila naman binibili nila. Ito yung vision natin, guys. This year, ang Team Irresistible, may sports car na. At ikaw, meron ka na ring first car mo. Magiging millionaire ka. Magiging first car achiever ka na rin ng grupo mo. 001 ng team mo. Sapphire ka na. Ruby ka na. Emerald ka na. Diamond tayo. Ganon. Diba? That's the mindset. That's the vision. Kasi yan lang pinaniwalaan ko, guys. One day magkaka-first car ako, kahit may doubt. One day magkakaroon ako ng sports car, kahit may doubt. One day magiging millionaire ako. Magiging diamond. Ay, hirap-hirap. Paano ga ito? Pero dumating. 5 years, dumating, guys. Akala ko hindi darating. Akala ko imposible. Pero iba si Lord. Pag si Lord kumilos, magugulat ka, puro yes. Yung mga talks nyo, puro jades. May nagpipay in, nag-go on the spot. Yung mga hindi sasafire, hindi magruruby, biglang nagsasafire, biglang nagruruby. Basta don't stop because you don't know when is the perfect time of the Lord. Basta you keep on doing it right now. Do not procrastinate. Huwag laging bukas dumani. The next day, may time pa naman. Hindi pa naman deadline. Saka naku hahataw sa March 30. Kasi yun yung last day ng EEA. Gusto nyo yarn? Huwag ganun, guys, ha? Plan ahead. Okay. Number 5 na. Role model mindset. Ano oras na, guys? Alas 11 na. Role model mindset. Ayan. Ito yung gusto-gusto ko dito eh. Monkey business. In duplication, your member duplicates what you do. Be it good or bad. Your members always do more than you. Ay, another self-reflection, guys. Kailangan, tignan mo yung sarili mo. Dito daw sa negosyo. Kung ano ka, yun din yung magiging downline leaders mo. And worse, nakakopy nila whether it good or bad. Another worst thing is kung ano yung ginagawa mo, mas lalo pa yung ginagawa nila sa'yo at gagawin nila sa'yo. So kung ikaw, pasaway ka sa upline mo, makakahanap ka din ng katapat mo. Naaway mo yung upline mo, suwail ka, kaya nag-o-obey, yun din mahahanap mo. Mas malala pa ang gagawin nila sa'yo. Kaya maging mabait ka. Okay? Kung ikaw, lagi kang late, palya sa oras, expect mo yung downline leaders mo, ganun din. Kasi, what you sow, you will reap. Yan sabi, monkey business. Kaya kailangan, mabait ka lagi sa upline mo. Kung gusto mo na hindi ka sinasagot-sagot ng upline mo, huwag ka rin sumasagot sa upline mo. Kasi wala namang sasabihing masama yan ng upline mo. Lahat ikabubuti mo. Ganun yung gawin mo. Okay? Kasi ikaw yung role model. So, ikaw naman na upline, dapat kailangan ikaw yung magiging walking dream board nila. Dapat ikaw, meron kang result, para mas lalo ka nilang paniwalaan kasi resultado ka. May good manner and right conduct. Dapat maganda yung character mo, yung personality mo. Kung dati masungit ka, kung dati sobra kang direct to the point, kung dati nakakasakit ka, kung magsalita ka, babawas-bawasan mo yun. Kailangan i-manage mo yung tone of voice mo. Dapat i-ano mo yung
Yung character, dapat marunong kang mag-adjust, lalong-lalo na sa DISC, dominant ka, influential, steady ka man, or corrective, depending on the person you are talking with, kailangan mong mag-adjust. Hindi yung porke, kasi dominante talaga ako eh. Ano, mag-rank up na kayo! Hindi pwede yung ganun. Diba? Always what's in it for them. Kailangan ibigay mo kung ano yung beneficial para sa kanila. Less of yourself, more to them. Laging ganun. Sa akin kasi, kung gusto kong may mahit ako na isang goal, tutulungan ko yung downline ko. Mens, paano kita mapapahit ng ano? Paano kita matutulungan ng mag-sapphire ka? Ano ka ng mga invites mo? Mag-close deal ako. Ganun ako. Hindi ko yung, kailangan mo gano'n para mag-diamond ako para mahit ko yung luxury kailangan mong mag-pay in Hindi po. Ang ginagawa ko, ganun din yung gawin niyo sa downlines niyo. Kailangan makahit sila. Kasi pag nakahit yung downline mo, magmamatic yung RQV sa'yo. This is the business we're in. You need to help other people in order for you to grow up para mas tumaas yung ranko mo, mataas yung RQV mo, mataas yung income mo. You need to help them. Do not command them. Kasi hindi tayo boss. Tutulungan natin sila. And again, kung ano yung siniset mo na example sa mga downline leaders natin, yun din yung gagawin ng mga downline leaders mo sa'yo. Always remember, makakahanap ka din ng katapat mo. Diba? Kaya ako nagbait na. Hindi na ako dominante. Charot. Ano ako? Trying hard S. Pero dominante pa rin talaga. Sa mga nakaka-relate dyan, yun na yun. Okay. So much of that. Ayan, walk the talk of being a role model. Kailangan kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. Huwag mo sasabihin, attend kayo ng training, tapos ikaw number wala sa training. Diba? Hanapin kayo ng downlines nyo. Patend ako ni mentor. Nasaan ba si mentor? Wala dito. Wala patend ako. Wala pala dito. Mag-leave na ako. May nag-leave din. Oh. Tapos next time, sabihin niya, matend ka ulit ng training, ha? Yes, means. Pero hindi na-attend. Kasi alam niya, wala ka din doon. The very good fruits, be a good tree first. Kung gusto mo lang magagandang bunga, mga mababait, mga achiever, mga resultado, mga respected talaga, yung may kusa, yung talagang gusto mong superstar mo. Para magkaroon ka ng ganon, kailangan ikaw muna yung tree, which is it represents you. Dapat ikaw muna yon para magkaroon ka ng bunga na kagaya mo. Hindi kasi magbubunga ang isang kalamansi ng apple. Hindi rin magbubunga yung stem ng talong ng mga grapes. Kung ano ka, yun din ang ibubunga mo. So, kung ikaw, munggo din yung mga mo, downline mo. Pero kung ikaw, mangga ka, mangga din yung ibubunga mo. You will harvest a lot of fruits. Okay? Be a good original. Ayan. Pwede naman ditong mag-copy, pero as much as you can, be a good original. Ikaw pa rin yung mag-iisip kung ano ba yung mga dapat gawin ng mga downline leaders mo para sila mas mai-ignite pa na gawin yung business. Wag lang laging nagka-copy. Even in making a caption, be an original. It's okay to copy-paste, but kung ano yung naiisip mo, that will be the content. If yung naiisip mo is mga about Bible verse, then share it. Kung yung naiisip mo about mindsetting, paano makapag-share, give value to other people sa mga reader mo, then share it. Basta wag lang laging mag-copy-paste. Even minsan, yung ugali ng mga applies natin, na adapt natin. Minsan nga, may nakikita ba kayo na pati yung intonation ng voice nakakopy ng downline.
May mga gano'n. So, wag naman kayong to the extent na gano'n. Basta be a good original at first. You're going to copy kasi wala ka pang sistema, wala ka pang masyadong alam, and then 'pag nagamay mo na, then be your original. Ikaw na yung maging original. Then lead by example. Again, we are here not to compete, not to dominate, but we are here to influence people. You can speak, you can influence people, you can lead them. Kaya kailangan maging mabuti kang ehemplo, ehempyo ba? Yun. Basta example, maging mabuti kang example, and that will be your influence to other people because we influence other people na mas maging mabuting tao para mas maging mabuti rin yung business natin. Okay? Malapit na tayo matapos mga kapatid. And then ito, the finisher mindset. Finish na, yan na. Charot. Ito naman, kailangan, yung mindset pala natin guys, lagi mo, madali kasing mag-umpisa eh. Yung tipong, okay, join ako, sige, Jade, o tuwan-tuwa naman. Tapos, after 1 month, 2 months, nag-quit ka na. Kasi na-reject ka. Kasi, ano ka, wala kang time, napagod ka. Hindi pala dapat ganun. Dapat, you must have the finisher mindset. So, let's see what it's all about. If you're doubtful, you will continue with the business or not, why then expect your members to stay? If you're doubtful if I Am Worldwide truly the best tool for you to achieve your dreams, then why expect your partners to believe in I Am? Kung ikaw daw nagdududa ka, kung magko-continue ka ba dito sa negosyo natin, so bakit mo ine-expect na yung mga members mo magi-stay sila? Eh ikaw nga at first doubtful ka eh. So why would you expect na yung mga downline leaders mo magi-stay? Magki-quit din yung mga yan kasi ikaw, sumasagi sa utak mo na magki-quit ka. And if you are doubtful then, di ka rin 100% sure, I Am Worldwide, na ito yung magbibigay ng the best instrument para ma-achieve mo yung mga pangarap mo, then bakit paniniwalaan din ng downlines mo na ito yung pwedeng makapagpabago ng buhay nila? So bottom line, dapat tayo pala, in the first hand, tayo yung number 1 believer dito sa business natin. So are you a doubtful or are you a believer sa negosyo natin? Kasi kayo lang naman yung magbibigay dito eh. Bakit ko pa hahatawin si I Am Worldwide? Maybe sometimes nakita mo na pwede yan mag-ahon sa'yo sa pagiging isang katulong dito sa Italia. Pagiging isang laborer. Baka minsan nakita mo na pwedeng mabago yung buhay mo na makapag-uwi na kayo sa Pilipinas and hindi mo na iisip yung mga alam mo yon, mga expenses natin sa Pilipinas. Kasi yan yung sumagi sa akin. And yung nakita ko, nung nag-join ako dito sa I Am Worldwide, hindi ako nag-doubt doon. Pinaniwalaan ko yon. And hindi man siya agad-agad, dumaan man ako sa butas ng karayom. Marami man akong pagsubok, but then, paunti-unti, nakukuha ko naman yung mga ipinapangako ni I Am Worldwide. Still, hindi pa to yung pinaka-maximum potential na pwedeng ibigay ni I Am Worldwide. Kasi 3M per week siya means. Sales months pa lang yun. Wala pa dun yung RSM, wala pa dun yung ULC, wala pa dun yung Infinity, wala pa yung check match, yung ang dami pang ways of earnings. What if nag-give me 5 ka, nag-just for you ka, nag-direct ka? Ilan na lang? Anong gagawin mo sa 3M mo, guys? Pagka nagpa-per week ka na. Paano na kaya tayo nun, no? Grabe, naisip niyo ba? Ano kayo? Iniisip ko anong gagawin ko pag nag-3M na ako, Lord. Di ba? Ang sarap! Si Apme, may problema ka pa ba sa buhay mo? Nag-8M na siya, 10M per month. Samantalang tayo, pahirapan sa 50K. Diba?
That's our future. Grabe kung hindi mo pa hatawin si I-am. May nakita ba kayong yumaman talaga as in mayaman sa pag OFW? Siguro nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng kotse, Fortuner, yes. Pero sabihin mo, magkaroon ng 8M per month? That's crazy! Diba? And yet sa IM Worldwide, may nakakagawa. At yun yung nakaka-excite. Grabe yun. Hindi ka mabaliw. Ako buwang na. Alam nyo guys, dapat baliw kayo sa IAM. Kasi kung hindi kayo mababaliw sa IAM, hindi kayo magiging top earner. Mga baliw lang sa IAM yung nagta-top earner. Talagang as in, nagko-commit, nagpo-full time. Tingin mo, lahat ng mga top earner, anong ginagawa? Full time. Mapa-abroad man yan, mapa-Pilipinas. So, dapat ikaw full time ka. Again, kung ano ka, yun din yung magiging downlines mo. Do not expect na yung mga downlines mo unang mag full time kaysa sa'yo. Kung gusto mong may full time ka, downline leaders, full time ka muna. No, that's my challenge, ha? Mga mens. Are you a quitter? Gives up within a week? Gives up within 6 months? Or gives up within year or 2? Marami na, nag-quit. Pero palakpakan mo yung sarili mo kasi until now, andito ka pa rin sa Team Irresistible. So, dapat, i-duplicate mo yung sarili mo, yung mga sistema, mga mindset na sinare ko sa inyo, yun lang din, yung mindset. Ito lang din. Same PPT, same speaker, ito lang din. Yung mga system na ginagawa namin sa Team Fearless. And I'm sharing it with you guys para baka meron akong na-impart sa inyo na pwede nyong i-apply sa mga teams nyo sa pagpapalaki ng grupo. Kasi this is just the basic na kailangan natin gawin. Okay? And always remember, ayan, patapos sa si Mentor Cat, IM is not a get-rich-quick scheme. Hindi siya madalian lang. Hindi yung overnight mayaman ka na. Hindi siya. Building a big team takes time. Bago po tayo naging diamond, it took me 5 years, pero sa sistema na meron tayo, sa social media na meron tayo, sa mga Facebook ads na meron tayo, may nakakaya 5 months, guys. 5 months in I am diamond na. May nakakaya eh. Ibig sabihin possible siya. Huwag mo nang antayin, mag 5 years ka bago ka mag-diamond. Pwede naman kahit 2 years ka pa lang, 3 years ka pa lang, or 6 months ka lang. O kung kaka-join mo lang, pwede mong ibit o 4 months. Kasi 5 months yun. O ibit mo, 4 months pa lang kay I am. History ka. Diba? Possible eh. And then, have a winning mindset. Always remember na sa I Am Worldwide, wala kang talo. It's either tabla ka lang or panalo ka sa business. Tabla ka, kung nag-join ka, nakuha mo yung products, that's it. Tabla. Wala namang nasayang doon. Tama? But, you will have a winning mindset. If you will win if you have a winning mindset. Kasi, nag-join ka, nag-risk ka, 198,800. Tama? Nilagay mo, nagbigay ka sa upline mo, 198,800. Alam mo ba yung 198,800 mo? Bukod sa 250 boxes yung binigay sa'yo ni IM Worldwide, or ilan ba dito sa Italy? Hindi ko alam dito sa Italy. I think may bawas siya ng kaunti. Nasa 120, 220 lang siguro, ganon. But still, panalo ka pa rin. Kung yun, minaximize mo, one-time investment pero lifetime yung income na ibibigay ni IAM. Yung almost 7M natin, nag-stop, mag-i-stop na ba ako doon sa 7M? Hindi. I-reach ko ulit yung 8M, yung 9M, yung 10M. Yun yung goal ko this year. Hindi na lang tayo 7 digits earner. Ang goal ko, 8 digits earner. Ibig sabihin, dapat this year around, mahit ko na yung 10M above.
Nakaka-excite yun, guys! Kaya ikaw, bilisan mo yung milyon mo. Oo, bilisan mo yung milyon mo. Mag-Jade for you ka, magpa-rank up ka under your organization. Dapat lagi kayong on fire. Have a winning mindset. Kasi kung papetiks-petiks ka lang na, oh guys, ang bagal, nakaka-burn out ng mabagal. Diba? Be silent, be humble, but be aggressive. Huwag kang pumapayag na wala kang nakukuhang goal dito. Every day dapat may goal ka. Every week may goal ka. Every month may goal ka. This month, anong goal nyo? Patingin. Kasi patapos na tayo pala. This coming February, anong goal mo? Na ihihit mo. Dapat hindi ka lang goal setter ha? Goal getter. Bohol, sabi ni Mentor Jenna. Okay. How about the others? Si Mentor Jenna lang may goal sa Bohol? Lahat ba nag-maintenance na po ng 10 boxes? Rank up. Sabi ni Mentor Jellica. Mentor Jellica, you're a sapphire or a ruby? Emerald ka na, no? Ongoing emerald ka na. Oo, ongoing emerald na yan. O ruby. Sige, o rank up. I see. Sapphire si Mentor Belia. So dapat ruby ka this month, Mentor Belia. That's nice. How about the others? Reheat, Mentor Jenna, Emerald. Huwag nang reheat. Diamond na. Nuga. Reheat. Diyos ko, Rogo. Always beat your current goal. I mean, your current result. I-hit mo yan. I am diamond. Oh, wala ka. Mentor Des. Nag-diamond kasi. Mentor Jenna kasi. Mentor Jenna. Dapat nagda-diamond ka. Ayan. Rosabel Cabico is Sapphire Maker. That's a nice goal, Mentor Rosabel. That's nice. Ayan. So, yan yung mga dapat ginugol nyo. So, as I can see, ito lang yung may mga goal. How about yung iba? Mag-hit kayo ng ball, guys. 10,000 RQB left, 10,000 RQB right. Pamigay yun. Masaya yun. Tapos transferable. Pwede mo rin pirahin. Kasama namin ang Tarsier. Tarsier. Wala kang picture sa Tarsier. Diba? It is finished. Yes, guys. Kaya nyo yan. I believe in you. Ayan. So, in I Am Worldwide, patapos na tayo, nobody fails. They only stop. As long as you keep going, your success is assured. Every 6 months, back to Philippines. That's nice, Mentor Alberto. Oh, from Hawaii. Oo. Kasi ganyan yung nangyayari sa atin. 6 to 1 month, 1 year, I mean, nandito ulit si Mentor Kat. So, last year, I was here around April to May, if I'm not mistaken. And January to February, nandito na naman tayo. So maybe 6 to 8 months from now, nandito ulit tayo sa Italy. Next month, guys, nasa Pilipinas na ulit ako. So maganda, pabalik-balik ka, gawin mo na lang tour si Italy. Hindi ka na dito yung magi-stay para mangamuhan, para utusan ng mga Italians. Okay naman yun kasi marangal. Pero is that your worth? Dito sa I Am Worldwide, walang nag-fail po dito. Yung mga nag-i-stop, sila lang po yung talagang failure solution natin. So as long as nag-I Am Worldwide ka pa rin, you keep on learning, you keep on investing in people, you keep on teaching yourself, leading yourself to lead other people, then your success is assured. Rest assured yan. Okay? So, ayun lang. Iwanan ko po kayo mga kapatid sa Joshua 1:9. Pinanghahawakan po ito ng ating team, no? Be strong, be brave, be fearless. You are never alone. So, sa negosyo natin, possible mahirapan ka, possible madismay ka, possible madiscourage ka, but then, it's here, Joshua 1:9, to remind us na kailangan natin maging matatag, tayo maging matapang at walang kinakatakutan dahil kasama po natin ang Diyos. So, ayun lang. Maraming salamat po. Again, my name is Catherine Punsalan, your Diamond Mentor, and I am worldwide. To God be the glory. Thank you po, Mentor Kat, sa training po. Bali po, ako po yung natutunan ko po sa
napulot ko po. Siguro po yung dapat na mas maging magaling po sa pagpo-prospect, yung po sa IBP, tsaka po sa pagko-close ng deal. Kasi diyan po talaga ako, aminado po ako, mahina ako diyan. At siguro po yung pagre-reinvest din po sa business. And then yung pong being a role model po. Kasi yun po yung talagang number one po, kailangan po sa mga leaders mo, kailangan yung talagang nakikitang ikaw ay may gusto mo talaga yung business. So kung mabait ka na, mas lalo ka pang mas maging mabait. Yun po, Mens. Ayan, Mens. Mentor Kat, picture muna tayo, no? Bago magkatulugan or whatever, no? Sana. Teka lang. Diyan ka pa? Dito lang ako, Mens. Dito lang sa gilid. Okay. 1, 2, 3. Okay, mag-picture na kayo mga Mens kay Mentor Kat as souvenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tapos Ate Ethel, o di ba? Magkatabi mo Ate Ethel yung diamond. Ayan. Bakit ganito yung aking vista? Up and down. Wala nga. Nasaan na yun? Okay. 1, 2, 3. Okay, tapos lahatan po tayo mga kapatid. Madali lang to. Okay? Big sign please. Teka lang. Mamaya po ang text. Kay Mentor Kat. 1, 2, 3, go. Shut. Next page. Wow, may next page. Grabe, all out. 1, 2, 3. Ayan, thank you, Mens. Ayan. Ate Ethel, continue tayo. Puyatin natin si Mentor Kat. Maximize natin yan. O magtatawag po ba ako or wait po, hanap po tayo. Kung sinong gusto magtanong, O yung kung ano, pwede rin po mag-volunteer. Mga Mens. Sino pong tatawagin natin? Mentor Karen po yung ano, bago po matulog yan, baka biglang mawala. Mentor Karen. Oh, natulog na. Hello po, amazing morning. Ako agad. Amazing morning po, Mentor Kat. Thank you po, madami talagang learnings and wala pa akong tanong, Mentor Kat. Share ko lang po yung pinaka nagustuhan ko sa training mo ngayong gabi, yung system mindset po. Kasi ako po, personally, medyo lululili po eh. Kaya ano, ayun. Well, from now on, pipilitin ko po na yun, lagi makatang sa trainings and mentorings. Yun po. Thank you po ulit, Mentor Kat. Next po. Volunteer po kayo, Mens. Ano po tayo? Nandyan po ba si ano? Esther? Wala. Wala na?